Okay? And during the Cotabato Congress, they had this, no, to unite themselves and to identify their areas, no, where they come from, okay, and to define the different languages that they have, okay, because language represents culture. And it's the Cotabato Congress of 1986 would bind the Moro, the Mindanaoans, meaning people in Mindanao that are not Moros, okay? The Christians in Mindanao, the Bangs, and then the Lumad. No. And they focus on the problem of what? Land grabbing. Okay? And there is land grabbing there because ang issue kasi ng Katutubo, guys, ganito, ever since nandoon na sila nakatira sa lupain na yan. Ang problema, nung pumasok ang mga batas na kung saan dapat ay may titulo ang mga bagay-bagay, pumasok na dito yung mga land grabber na hindi naman taga doon, ang hawak lamang nila ay titulo na hindi mo alam kung paano nila nakuha at pinapaalis nila yung mga katutubo sa kanilang mga lugar. At sa pagpapaalis nila dito, ginagamit nila ang makinarya ng Estado. Ito yung militar, yung mga kapulisan, kung kaya't nagkakaroon ng digmaan. Sapagkat ang mga katutubo ay dapat lamang nila depensahan at ipagtanggol ang kanilang karapatan at ang kanilang mga lupa. Subalit pumapasok dito yung mga may titulo. At kung may titulo, ito ay nangangahulugan ng batas. At sino magpapatupad ng batas sa panahon na tumututol ang mamamayan o may paglaban ang mga puwersa ng Estado? Kung kaya't pumapasok dito yung mga militar. At ano ang trato sa mga lumalaban para sa kanilang mga karapatan? Rebelde. At ang lahat ng rebelde, ayon sa mata ng batas, ay ano? Kailangang supilin. At sino yung gusto nilang supilin? Sino yung lumalaban para sa mga karapatan? Ito yung mga Bangsamoro, ito yung mga Lumad, ito yung mga Kaigorotan, ang mga katutubo. Sabagat bakit nyo kami gustong paalisin sa lugar namin? Nandito na kami bago pa kayo dumating. Ayan ang patuloy na issue, patuloy na mga problema na kinakaharap ng mga katutubo sa kanya-kanilang mga lugar. At yan yung nagtatapos yung ilaya at ilawod na usapin.